Nako, napakabigat at sabihin natin na ito na ho yung pinakamalakas na pasabog dito po sa larangan ng politika sa ating bansa. Yung naging pahayag ni Senator Amy Marcos at ito ay laban sa kanyang mismong kapatid na si Pangulong Marcos Jr. at maging yung sa kanyang hipag si First Lady Lisa Marcos Araneta. So dito ho ay kinumpirma ho ni Senator Amy na sinasabing di umano'y nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Ito hong sina PBBM at FELISA. So mabigat ho yung mga paratang at alam niyo ho, di ba pag may nag-aaway ho yung mga pamilya talagang matindi ho yan. Di ba sa magkaibigan lang ho yung talagang matalik na magkaibigan, pag nag-away ay matindi, di ba? Pwedeng maglabasan ng mga sikreto ho, di po ba? Pero dito, mas magrabe ho ito dahil sa magkapatid at sabay ho silang lumaki. Di ba? At sila po ay nanirahan sa isang buwong. So napakatindi ho nitong pahayag ni Senator Amy Marcos sa laban po sa kanyang kapatid. At kanyang idinawit maging ito pong si FL, Lisa Marcos. So kasi yun ho, alam niyo naman ho, talagang pinag-uusapan ngayon at napakatindi ho ito. Kaya dito ho, ang tanong ko ho rito mga kababayan, ito ho siguro makapagpaliwanag din mismo yung St. Luke's Medical Center sa Global City. Kasi doon ho nagpa-test ito pong si Pangulong Marcos noon nang bago siya sumabak sa 2022 presidential elections. So, ito, hawak ko po yung yung record, ayan ho. At babasahin lang ho natin. Ito ho ay may petsang November 23, 2021. Kasi may 2022 elections, di ba? So, yun, bago magsimula ang kampanya. So, lumilitaw ho rito ay negative ang resulta. At ito po ay pinirmahan ni Dr. Maria Cecilia Fernandez Lim. Aprobado yung ito hong yung pagpapatest sa ipinagbabawal na gamot. Yan po. So napakatindi. So maaring masalang ho yung kredibilidad ho rito ng St. Luke. Siguro maganda maglabas din po sila ng statement dito. At baka madamay ho at malagay po sa alanganin yung kredibilidad ng nasabing ospital. Tinuturing ho yung premyadong ospital dito po sa ating bansa. Samantala, dito ho, kayo masasabi niyo ho rito, naku, napakatindi ho itong mga pahayag ni Senator Amy Marcos, laban po mismo sa kanyang ading, sa kanyang kapatid. Panoorin ho natin ito hong speech ni Senator Amy Marcos sa isinagawang rally po ng Iglesia ni Cristo. Ito po, panoorin natin si Senator Amy Marcos na nagkumpirma na lulong umano yung kanyang kapatid na si PBBM sa ipinagbabawal na gamot. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkulong sa droga. Parehas pala siyang mag-asawa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ng dating Pangulong Duterte laban sa droga. Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Para siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Roby. Halos malikihod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin usugin ang mga puso. At sa
kailangan sagutin ang mga user. Namigtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawala ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil nakatira na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, na lamang nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na darapalan naghakain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Cocaine daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. O yan po ang napakahabang talumpati at masasabi natin na naging emotional din. Ito pong si Senator Amy Marcos sa kanyang naging pahayag. So, kanyang ikinukwento na noon ay kanyang isinulsulan na ho, talagang hinikayat na po ito pong si PBBM na mag-asawa na. Pero yun nga ho, nalulung din pala daw yung kanyang asawa sa ipinagbabawal na gamot. So, napakatindi ho nito, mga kababayan. Ito pong mga pahayag. At ang sabi niya, panawagan niya sa kanyang ading, sa kanyang batang kapatid, kasi sa Ilocano, ganyan, ading, di ba? Yung nakababatang lalaki na kapatid. Sabi niya, ading ko, tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Huwag kang matakot, malaki na ang dulot sa'yo ng gamot. Ipinagbabawal na gamot, hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko, magpahinga na tayo. So, yun po ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Kaya po sa ating mga viewers, taga-subaybay, dito po sa ating channel, ano po masasabi nyo rito? At ito hong mga naging pahayag ni Senator Amy ay sabihin natin na parang ito po ay tumutugma. Tumutugma po ito sa naunang aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ho. At kasi ito, alam nyo, away na ho ito ng magkapatid. Grabe na ho ito. Sa umaga pa lang daw ho ay gumagamit na ng illegal na gamot, pinagbabawal na gamot. Tapos sa hapon, inuman pa. So napakatindi ho. Kayo po sa ating mga viewers, ano po masasabi nyo rito? At magbigay na po kayo ng comment dito po. At para kung ano po masasabi nyo rito. At saan hahantong ito? Itong isyong ito, mga kababayan. At ano kaya magiging sagot ng, wag na ho yung Malacanang, wag na ho yung spokesperson, yung Palace Press Officer. Mas maganda ho mismo si PBBM. Dapat ang direktang sumagot ho rito. Kasi atin niya na ho ang nag-akusa. Di ba? Kuminsan no kasi pag nag-aaway-away yung mga pamilya, dapat walang paki yung mga yung Palace Press Officer. Ito personalan na ho magkapatid . At itong si Attorney Claire Castro, wala ka sa buhay nila . Kailan ka lang na-appoint ka na undersecretary. Pero sila maliliit pa magkakasama na sa isang bubong. So mabigat po, di ba? Kapag ang bintang sa'yo ay ang sarili mong kapatid, dugo at laman, ibang usapan po ito, mabigat po. So, dapat po siguro ay mismong ang Pangulo ang direkta na sagutin yung kanyang ate at kung ano man, kanyang pabulaanan o kung ano man ang magiging tugon niya rito sa mga pagbibintang sa kanya na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Napakatindi. Sige, magbigay na ho kayo ng inyong mga komentaryo at siyempre inyong pong reaksyon dito po sa napakalaki. So taob po yung pinasabog ho ni dating Congressman Zaldico. Wala ho yan. Pati yung showbiz ho. Yung pagsisintemiento ni Ellen Adarna kay Derek Ramsey.
Yung taob lahat ho yan mga kababayan. So matindi ho ito. At siyempre ito po ay mas pinag-uusapan dito po sa ating bansa, lalo na po sa larangan ng politika. So magkapatid, kasi matatandaan nyo nung kay nooy Pangulong Erap, dalawang matalik na magkaibigan, di ba? Chavit Singson at Erap. Si Chavit inakusahan na sangkot sa korupsyon. Weteng lahat, ito pong si Erap, so mabigat to, abarkada eh. Ngayon naman, sa pagkakataong ito, kapatid ho, ate, ang nag-akusa. So napakatindi po ng maaring epekto nito. So abangan ho natin kung ano magiging sagot mismo. Ako, pananaw ko rito, dapat mismo ang Pangulo, si PBBM ang direktang sumagot sa aligasyon nito pong si Senator Amy Marcos. Kasi kung susundin ho natin yung mga sagot ni ni Attorney Claire Castro, mas lalo magagalit po yung tao eh. Biro mo kung ano-ano na biglang yung kanyang yung binuhay ulit yung kay dating Pangulong Duterte na gumagamit daw ng ng ano ba yan yung dahil sa gamot. Grabe ho mga kababayan. So wala yun na issue na yun eh. Yung ngayon, direkta. Oo, hindi. Pero ang maganda ho rito, tumugon mismo ang ating Pangulo para pabulaanan at kung ano man yung kanyang masasabi sa mga naging pahayag. Mabigat po na paratang ho ito, mga kababayan. Okay, so yun lang ho. At sa mga bago lang po sa ating mga nanonood sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.